Uy, alis na si Chris papuntang Canada. Wala ka pa rin ba talagang nararamdaman para kay Chris, Chot? Kahit konti lang? Sa totoo lang, Lem, nakikris naman talaga, nakikris yung mga katangian na gusto ko sa isang lalaki. Pero, ewan, hindi ko alam kung hanggang kaibigan lang talaga. Hindi ko alam talaga, sorry. I see. Hindi mo naman kailangan mag-sorry eh. Naiintindihan ka namin. Yun kasi yung sabi niya sa akin, Chris eh. Lem, bakit kaya ganun? Kung sino pa yung gusto nating mahalin tayo, siya pa yung di tayo kayang mahalin. Ganun talaga, pre. Kasi pwedeng diktahan ng puso. Ah! Oh, nangyari sa'yo, Chris? Ayos ka lang ba? Yan kasi di ka nag-iingat eh. Nahulugan ka tuloy yung dumbbell. Sakit pa ba? Oh, nako. Mukhang masakit pa nga eh. Naiyak na. Hala. Hindi naman yung pa ako yung iniyakan ko eh. Mas masakit yung nararamdaman ng puso ko. Yun lang. Patay tayo dyan, Chris. Huwag ka mag-alala, pre. Madami pa naman dyan ibang babae. Masigit pa sa kanya. Iyahanap pa kita. Basta mahanap mo yung taong para sa'yo. Makikita mo lang yung taong yun. Sa lagi ka lang nakatingin doon sa taong kaya ka rin mahalin. O kaya tigilan mo na yan ha. Iyak ka ng iyak. Nagiging kamukha mo na tuloy si Jimmy Santos. Baliw ka talaga, Lem. Oo na, eto na. Pinupunasan ko na yung luha ko eh. Sorry na, Lem. Sus, wala yun. Eh, magkakaibigan tayo eh. Basta dito lang kami, pre. Bakit ba hindi pwedeng maging tayo? Ang nais mo ay kaibigan lang ako. Dinamdam ko ng lubos ang mga sinabi mo. Wala na ba akong pag-asa sa puso mo? Pag nakikita ka, ako'y nangangamba. Lagi kang umiiwas sa tuwing nalapitan kita. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Tapat naman ang puso ko sa'yo. Bigyan sana ako kahit konting pagkakataon. Ba't di mo pagbigyan ang pag-ibig ko? Lahat ay gagawin para sa'yo. Nakikiusap sa konting pagkakataong mahalin mo. Ilang buwan na ang lumipas at nakaalis na si Chris papuntang Canada. Sa paglipas ng panahon, sa dami na nangyari sa pagkakaibigan namin, namalayan na lang namin na unti-unti na kaming nababawasan. Pero habang kumukonti ang tropa, mas lalo kaming naging close, mas naging honest, at open sa isa't isa. Pero kahit ganun kami, ay di maiiwasang magkaroon ng away at samaan ng loob. Jocelyn, pwede ka ba namin makausap? Gusto lang sana akong linawin sa'yo eh. Sige, ano ba yun, Lem? Tungkol saan? Kasi may naririnig akong storya tungkol sa akin.
Eh, yung iba naman doon sa mga sinasabi mo, hindi naman katotohanan eh. Hindi rin naman tungkol nun lahat sa akin. Kila Reb din naman eh, kila Mariel, kila Anime. Lahat naman sila dinamay mo, di ba? Gusto ko lang sanang malaman kung talagang sinabi mo yun. Kasi totoo naman kasi. Napakasakit mong magsalita, Jo. Hala? Ako may sinabi? Wala, Lem. Sino ba nagsabi sa'yo niyan? Si Mariel, Si Mariel? Asa na ba siya? Tawagin mo. pag tinawag ko ba siya, sasabihin mo sa akin yung totoo? Oo, sige. Mariel! Mariel! Mariel, halika rito. Bilisan mo. Bakit? Lumapit ka dito. Ito na. Ito si Jocelyn. O, Jocelyn, o. Ay, Mariel, may sinabi ako? Oo, may sinabi ka. Lem, kahit naman ngayon lang ako yung paniwalaan mo. Papaniwala ako dyan kay Mariel eh. Gumagawa ng story niyan. Sinisiraan lang ako niyan. Ano ba? Jo! Tama na. Please, hindi na natin ito maayos. Kung ganyan ka lagi. Sabihin mo na sa amin, sa harapan namin nila Reb at nila Anime, na hindi totoo yung mga narinig namin. Kasi kahit ako yung masasabi ko sa kanila ngayon na, sinasabi ko naman talaga tungkol sa akin eh. Sa kanila. Jo, totoo ba? I'm sorry, guys. Sorry talaga. Jo, bakit? Akala ko totoong kang kaibigan. Tunuring pa naman kitang best friend. Sorry talaga. Lem. Mariel. Sorry, Rev. Anime, sorry din. Jo, tagal na tayong magkaibigan. First year pa lang tayo, lagi na tayong magkasama. E di mo naman sabihin sa akin kung ano yung problema mo sa akin eh. Sa amin, hindi may pagkakalat mo pa sa iba. Jo, para sa akin, okay lang yung light na 18 mo ako. Ang harap-harapan. Oo, masakit. Okay lang. Hindi na ako dyan eh. Kasi alam mo, Jo, buong buhay ko nilalait ako ng mga taong nasa paligid ko. Oo, hindi maganda yung boses ko. Hindi ako matalino. Hindi ako yung girlfriend material. Pero lagi na lang last option. Sobrang sakit nun. Sobrang sakit sa pakiramdam, Jo. Tapos ngayon malalaman ko, pati ikaw, na kaibigan ko. Pinagkatiwalaan ko ng buo, Jo. Ang sakit. Sobra. Anime, sorry talaga. Sorry. Yun lang masasabi ko sa inyo. Alam kong mali ako. Sorry talaga, guys. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ito mauulit. Sorry talaga. Simula nung pangyayaring iyon, wala na kaming balita kay Joe. Pumapasok pa din siya sa school, pero hindi na sa subject na kung saan ay classmate namin siya. Jo! Jo, teka, sandali lang. Oh, ikaw pala yan, Anime. Hindi. Hindi ako to. Wala to. Ano yung wala to? Stop ako lang to. Hindi, Jo. Bakit wala ka kanina? Nanap ka ni Mama. Ilang araw ko na kasing absent sa klase mo eh. Problema ka ba? Alam mo naman kung bakit hindi na ako pumapasok sa inyo, di ba? Simula nung pangyayaring iyon, wala na ako mukhang hiyaharap sa inyo. Hiyang-hiya talaga ako sa inyo, Anime. Lalo na sa'yo. Sorry ah. Wala na yun, Jo. Tapos na yun eh. Huwag mo na isipin yun. Tapos na eh. What's more important is that we've learned from our mistakes, Jo. Thank you, Anime. Ay nako, kailangan umiyak. Ano pa, teleserye? Teleserye? Wala yun. Sama-rama sa hapon? Wala yun, Jo. Huwag ka na umiyak ha. Tungkol kina Reb, Mariel. Para mag-alala, magiging okay din yun. Magiging okay din lahat. Okay? Teka nga dito. Pahag. Huling linggo ko na pala makikita si Jocelyn noon. Tuluyang hindi na siya pumasok sa school.
Pero sa pagdaan ng mga ilang buwan, nagkausap at nagkaayos din sila ni Lem. Pero ang pagkakaibigan sa pagitan nila Rev Mariel kay Jocelyn ay hindi na naayos. Pero hindi namin sila mapilit dahil alam namin may maligit silang rason kung bakit ayaw na nila makipagbati kay Jocelyn. Magulo, malungkot, masakit, masaya, at laging may natutunan sa bawat pagkakamali. Yan ang mga naranasan at naramdaman namin sa bawat isa. May mga taong hindi kami maintindihan pagdating sa aming mga opinyon at mga ugali. Pero dahil sa mga opinyon at mga ugali namin ito, ay mas naging matibay at mas naging marunong kami sa buhay. Oo, magkakaiba kami ng mga ugali. May mga moody pero malambing tulad ni Mariel. Palabiro pero seryosong si Lem. Si Enan, nag-game sa lahat at magaling pumikap. Si Tri, na chick boy pero torpe. Precious, na maate magsalita pero simple. Ang matalinong tamad na si Miguel. Ang tahimik pero kwelang si Annalisa. Matapang na si Glenn at magaling sa self-defense. At ako na si Annie May na emoterang mahilig mag-group message at text. Magkaiba man kami ng pagkatao pero hindi nag-iiwanan dahil magkapamilya na ang turing sa isa't isa. Kahit simple at minsan nahihirapan kami sa buhay, kakayanin namin, sa school man o sa labas ng school, basta't laging magkasama at pagkadamay. Masaya ako at nakilala ko sila. And I'm proud to say na ito ang mga katropa ko. Could be so good or bad, but baby, this is life. No, don't get mad. No, no, no. 'Cause oh, can't you see? Can't you see that no matter what happens, life... Uy, teka. Sino yung bagong chicks na asawa ni Lem? Astiga. Baka bago niyang nililigawan. Posible yung Precious, and you know why. Hindi naman sila eh. Saan kayo nahila ni Lilian? Baka bago niyang kakilala. Hindi. Ba, kaibigan ni Lem. Ang ganda naman ng kaibigan ni Lem. Hi guys! Nga pala si May oh. May, mga classmate ko. Ang tropang IB. Guys, si May, bago kong kaibigan. Mabait yan. Oh guys, welcome naman. Hi May! Hi!